DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-research, pero pwede ka rin maskeran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, welcome to Karambola. Wala akong kasama ngayong araw dito. Although padating daw dapat si Boss Donat. Ang alam ko si Boss Kondo dadating rin, pero something must be up. So magandang umaga and welcome to the first day of ano ba tayo ngayon? ECQ, no? Enhanced Community Quarantine. For the duration of Holy Week hanggang April 4 kung di po ako nagkakamali. And nag-issue po ang IATF ng 20-page, naloka ako ha, 20-page guidelines for how we're going to be doing this. In the meantime, the DWIZ text line is 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Also, don't forget to like, share, subscribe, and follow both to our YouTube and Facebook accounts on social media. Para dun sa mga nakikinig sa radyo, kung hindi po kayo nakaka-subscribe at like and follow or like and subscribe, don't forget to do so. Total, Holy Week naman, wala naman kayong ibang gagawin, di ba? Habang nandun na rin kayo, like, follow, subscribe, doon sa Facebook page namin, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, and the same sa YouTube. So don't forget to subscribe. Oy, samahan nyo naman ako, lahat ng mga masugid na mga tagasunod. Kasama si Ma'am E. Roal Person na nagpadala sa ating super chat. Maraming salamat po. Check ko naman, sino mga nakatambay dito sa ating Facebook? The usual suspects, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng bumabati ngayong araw na ito. Papapansit sana ako, kaya lang social distancing tayo ngayon. So, puro deliveries ang allowed. Anong ibig sabihin ng ating enhanced community quarantine? Technically, we're on lockdown. Pero it's not a hard lockdown gaya ng dati na kailangan natin ng mga passes. Ngayon po, may mga there's no need for passes para dun sa mga allowed to go out. Halimbawa, media establishments, 50% ng workforce are allowed. Kaya nandito kami. Kaya kukunti lang kami. Kami lang yata ni Boss Wenel nandito ngayon. At saka Pero may tambayan po tayo mamaya. Wala lang. Sulitin na rin lang natin. Nandito na rin lang tayo sa studio. We may as well, di ba? So, anong ibig sabihin ng ating ECQ? Naglabas ang Interagency Task Force for the Managing of Emerging Infectious Diseases. Gustong-gusto talaga ng gobyerno ng mahahabang pangalan. And then we end up using their initials anyway. So, anong ibig sabihin nito? May mga nakatakda na allowed at 100% capacity, yung iba 50%, at yung iba not allowed to operate at all. So, unang-una yung rules. The first rules are the usual. The health protocols must be strictly observed. But in general, we have to stay at home. Sino lang ang pwedeng lumabas? Strict home quarantine in all households. So, magmo-monitor ang ating mga barangay. Any person ang hindi allowed below 15 and over 65. So, pagka nasa tindahan kayo, tapos kinard kayo, tinanong kayo kung ilan taon na kayo, it's either a huge compliment or pwede nyo nang sapakin. Kasi, it's either over 65 or under 15 ang hindi po allowed. So, strict lockdown for them. At saka those who with immunodeficiencies and comorbidities and other health risks. So, of course, how will they know that? When you're outside, they will ask you. Okay? Pregnant women are not allowed outside also because, of course, alam naman natin, rising number of cases. So, yesterday, we recorded an all-time high of over 9,000
new cases. Napupuno na po ang mga hospitals natin and many are being turned away na actual COVID cases. And that doesn't count pa yung mga normally, yung those who get sick even not during a pandemic. So those who suffer who get into accidents or yung mga they get heart attacks, strokes, diabetic attacks, whatever those are. Abogado ako ni doktor. So, those people will also be crowding hospitals when they have their own health or medical emergencies. So, nakiusap tayo na the reason we're doing this is because tumataas yung number of cases. Ngayon, we can discuss then the communications issues related to this kasi nga, ang nangyayari is nagiging campaign issue yung rising number of cases despite the fact that it is happening all over the world, not naman all countries, pero places like Germany where we have expected that due to their discipline and the measures that they have taken, hindi natin ine-expect na tataas din yung number sa kanila. Pero gayon pa man, ganun po yung nangyayari. And so, is blame going to be distributed all around? Di natin alam. First of all, we need to take into consideration the nature of the beast. Ano yan? Ano ba yung nature ng COVID? Number one of its main characteristics is its infectiousness. Dahil yung itsura ng virus na to, bilog nga siya pero marami siyang hooks or parang suction cup like hooks. Which means na madali siya kumapit. So it's easy for us to acquire it. So that's the number one characteristic of this virus. And then of course it attacks the respiratory system. So nahihirapan tayong huminga. Pag sinama mo yung mga comorbidities, things like cardiac issues and all that, then it can also become fatal. So yun na nga, sabi ni Jonathan Castillo, how will they know if with comorbidities? Actually, enforcers won't care if you lie. It will be your sole responsibility if you get infected. And you also become liable in case you cause the infection of others. I mean, this is actually a good point. Hindi po mag-blame ang iisang ahensya o iisang partido para dun sa pagtataas ng mga kaso ng COVID. Remember that because yung main characteristic po ng COVID ay yung madali tayong ma-infect or its infectiousness. Ibig sabihin, tao pa rin. In the end, it is for those who go out, yung mga lumalabas na na-expose naman pala sila sa ibang tao, yung tuloy-tuloy pa rin yung contact, di nag-o-observe ng social distancing and other protocols, kasama po yan. In other words, marami pong elemento sa pagtataas ng incidences ng COVID. Bukod pa dito, syempre, dadagdag pa natin yung pagpapasok ng iba't ibang variants na iisa lang halos ang main characteristic din. Mas infectious naman yung mga variants na nagdi-develop ngayon. Hindi pa natin matatawag na mutation masyado, hindi pa siya ganun kalayo. Pero ang nagbabago yung hooks doon sa sa paligid ng virus itself or part of the virus ay either dumadami or mas madaling kumapit. Sabi ni Ma'am Mariles Flaminiano sa ating Facebook, as claimed by hospitals, full na sila. At yung iba na dapat ma-admit ay nakapila na. Yung iba nagpalipat-lipat maghanap ng ospital na ma-admit sa patient. Bakit si ERAP nakakuha ng bed o na-admit agad sa hospital? Sa ngayon, without a further investigation kung paano nangyari yon, let's give everybody the benefit of the doubt. Panahon kasi, ito na naman favorite line ni Madam, panahon ng pandemya. So the two things that we can control. One is the communications that we ourselves are responsible for. And two, of course, yung sarili nating movement. So unang-una, may responsibility tayo na wag mag-cause ng panic at wag mag-cause ng anger that results in things like rioting. Kasi nga, panahon ng pandemya, if there are things that we cannot do about,
we call it to the attention of people, pero pag kinargahan nyo pa ng emosyon yan, like galit o takot, then we are responsible also. Tayo din, nagko-contribute dun sa overall, non-well-being ng mga kasama natin dito sa bansa. So, yes, it's alright to express your opinion. Yes, it's alright to fully express your own emotions. Pero kapag nagkukos na po tayo ng galit or nagkukos na tayo ng panic, then we must take stock and be responsible also for that. Madali kasing kontrolin kunwari yung movement natin, yung paglalabas-labas. Pero minsan hindi natin napapansin na bahagi din ng ating kontribusyon dito sa ating lipunan at sa ating bayan, yung pag-encourage sa isa't isa to observe the protocols as well as to be patient, because there is very little that the rest of us can do. Okay, ano pa yung mga ina-allow dito sa sa bagong guidelines? Diyos ko, 20 pages ba naman yung rules? Yung actual announcement ng IATF on the ECQ, mga 4 na pages. Diyos ko, they came up with a 20-page explanation and the manifestation of all the rules. Naloka ako. 20 pages ba naman? So ito, minimum health standards, the usual. Strict home quarantine, yes, monitored by the barangay. Outdoor, non-contact sports and other forms of exercise are allowed. So, walking, jogging, running, biking, golf. Uy, golf. Tuwanin na, Boss Conrad. Golf are allowed. Swimming, tennis, badminton, equestrian, range, shooting, diving, and skateboarding are allowed. Kita niyo naka-spell out pa ha, talaga naman. Kaya namabot ng 20 pages yung rules eh. Pero inclusive yan, including but not limited to these activities. Basta non-contact, number 1, and observe the usual health protocols. No sharing of equipment. So hindi ko alam kung paano tayo magbabasketball nito eh. So, it's actually considered a contact sport. So, hindi pwede. Okay? Public transportation is open kasi nga may mga industries that can remain open at 100%. I-discuss po natin yan mamaya. Road, rail, maritime, and aviation sectors of public transportation shall be allowed to operate at such capacity and protocols as to be issued by the DOTR. Akalain mo, ito, issuance pa lang ng IATF, wala pa yung DOTR, 20 pages na! Visits to open-air memorial parks and cemeteries limited to not more than 10 persons per group. Oy, pwede pa pala yung mga group tours. Number of groups allowed at any given time shall be left to the discretion of the management of such memorial parks. Okay. Hotels or accommodation establishments with valid DOT accreditation shall be allowed to accommodate guests and clients for legitimate purposes. Ano kaya yung ibig sabihin ng legitimate purposes? Pwede naman sila, hindi naman sila talaga pwede mag-operate for illegitimate purposes, di ba? Under state of public health emergency operations, as well as of these hotels and establishments of ancillary establishments, restaurants, etc., shall be subject to guidelines issued by the DOT. Now, yung mga restaurants, allowed basta outdoor lang, hindi pwede yung indoor. All face-to-face classes, bawal na naman. Para, as far as I know, so DepEd, ng mga classes, hindi pa po tayo nagpe-face-to-face at hindi pa rin po allowed. There are no plans for face-to-face until magbago yung mga rules na to. Private transportation, authorized, subject to guidelines. So, yung guidelines dito, don't forget, face mask kahit nasa loob ng sasakyan, kahit magkasama tayo sa bahay, face mask lahat. Pagka outside of that, face mask and face shield. Limited operations ang malls. So, usually, these are the establishments for the necessities only. So, mga arcades, wala pong ganyan. Indoor restaurants, wala pong ganon. At bawal ang over 65 at under 15.
Grabe kadami. Work in government offices may be at full operational capacity. So, it will depend dun sa ahensya. Okay? Pwede rin mag-set ng alternative na arrangement para tuloy pa rin, meaning shifting ng sa work, pero skeletal force and so on. The government offices can undertake their own measures within the agency, but they are allowed to operate at full capacity. Okay. Haba. So may mga categories tayo dito. Anong mga industries 1, 2, and 3. Power, energy, yung other utilities na hindi pa tayo tapos magtuos, including food retail establishments, supermarkets, groceries, etc., health-related establishment, logistics, telecoms, etc., full operational capacity yan. Mining at 50% capacity up to full, depende on the kind of on the nature of the mining at saka kung ano yung minamine, I suppose. Financial services, tuloy pa rin, pero up to 50%. Maximum of 50% on-site capacity, media establishments, and 50% of total permanent staff. Ewan ko, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung mga PA, pag hindi kayo, pagka mga OJT, tsaka contracted service, not necessarily required. Food preparation, tuloy pa rin. Walang and food deliveries are all allowed. Okay. Ay. On-site skeleton crew, dental, rehab, optometry, medical, kasama dito, if I'm not mistaken, veterinary clinics, banks, money transfer services, capital markets, water supplies, ito yung drinking water, energy and power companies, etc., are recognized as sector relevant with respect to tourism and construction. Okay. So, what does this mean for us? What are we trying to do? Ang purpose po natin dito ay to limit mobility. The less people are outside, the less transmission. That is the formula. The less na nakikisalamuha tayo sa ibang tao, the less possibility na na magka-transmission. Sino ba ito nagsabi? Nag-iisa daw ako pero ang laki ng audience. Birthday lang po kasi, alam ko, birthday gift nyo kasi to sa akin. Maraming salamat po. Uy, yung mga nakikinig sa radyo, paramdam naman kayo. Nakikita ko po lahat ng birthday greetings. Hindi ko po kayo maisa-isa, but as we go along dito sa programa, magpapasalamat naman ako. Uy, maraming salamat sa lahat ng nakaalala. Hindi ako makapagkape masyado kasi nga wala akong kasamang co-host. Yung by the way, maraming salamat sa Hong Kong group dun sa padala ninyo through Ma'am Edna, Ma'am Annie, maraming salamat. Alam kong may pakana kayo dito. Thank you very, very much. Lahat din na nagpapadala through our super chat at saka si Ma'am Annie na naman at saka si Ma'am Irwal. Thank you very, very much po dun sa sa super chat. Hindi ako makainom ng kape kasi wala nga akong co-host, wala akong karelyebo. Gayon pa man, maraming salamat. Hindi ko po, nakikita ko po lahat ng inyong mga greetings. Okay, birthday during COVID, nakadalawa na po tayo. Pangalawang birthday ko na last time, wala talaga akong ginawa. At least ngayon, sure na sure tayo na may food deliveries. So, maraming salamat dun sa mga nagdi-deliver ng pagkain. Sir Bobby, thank you very much. Natanggap ko. Dito tinitingnan ko yung new staff natin. Marami bang pumasok? Kung maraming konti lang. 3 lang pala kayong papapansit ko. Salamat. Sige, ang konti talaga pag sinabing pwede tayo up to 50%, ha? Pero maraming nag-skeletal force. Gayon pa man dito po kami sa DWIC. Tuloy-tuloy yung paghahatid ng aming balita, ng komentaryo,
at saka ng kakengko yan. Kasi mamaya sa tambayan, andyan si Attorney Nick. Okay, so balik tayo sa COVID. Alam ko you hate this topic kasi it's all over the place. Gayon pa man, we have to remember this. Ano mangyayari if during this time puno yung mga hospitals? What are you going to do? First, you inform the barangay. First line of defense po natin will be the LGUs. Some LGUs po nag-a-assist sa paghanap ng hospitals. The DOH also is supposed to have some kind of a hospital finder service for our areas. And they communicate naman with other hospitals. Gayon pa man, this is an emergent state. So, ibig sabihin talagang a lot of people are getting sick. Which reminds me, isang kaibigan natin, Franco Mabanta, is getting well. He has COVID, but he's recovering nicely and might be discharged very, very soon. So, we love you, Franco, and we hope that you get, you're back to your usual kakengko yan soon enough. Sabi ni ZTEG 2010, happy birthday. Wag po kayong maghahanda ng lechon. Baka mainggit ang kabilang parlor. Mga kawawa naman sila, mga hindi nakakatikim ng lechon. During their birthday, may issue po kasi. Nag-post si Senator Bongo para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Nag-post po si Senator Bongo ng simpleng handa ng ating Pangulo with that caption. Wala pong nakaisip siguro na cake or kung wala pa yung cake at the time, so sinaksakan ng kandila yung isang cup ng rice na nakaporma. Nilagyan yun at yun ang kinunan ng picture. He was blowing out that candle. Tapos parang sinabi nga simpleng handa, tapos dun sa isang anggulo ng video nakita may lechon. So ngayon tumatarang na yung mga political opponents or enemies at hanashers sa ating social media at sinasabing hindi totoo yung simpleng handa. So, ibig sabihin din, wala na rin silang ibang mababatiko sa ating Pangulo kung hindi daw simple yung kanyang birthday. Thank you kay Roel Costello sa Super Chat. So, anong ibig sabihin nito? They're running out of issues. And can you imagine kung magka-criticize sila, yung sobrang bonggang-bonggang criticism nitong panahon na naka-lockdown tayo? Anong gagawin nila? Magkokos lang sila ng galit, ng panic, and it might backfire on them. Unang-una, yung pag-spread ng panic sa panahon ng pandemya, bawal po sa Bayanihan Act. And bawal po din dun sa RA 11332. So, non-cooperation ay bawal din po. Pero more than that, we don't really want to put people in jail ngayong pandemya unless they're engaging in dangerous behavior. So itong dangerous behavior includes things that affect national security pa rin. So yung mga inciting to sedition na yan, hindi komot pandemya ngayon, ibig sabihin exempt na kayo sa revised penal code. So tandaan din po natin, this is the time for us to be supportive of one another at magtulong-tulong. Now, what do you do kapag nagkaroon ka or sa tingin mo, meron kang health issues? Inform the barangay first and then inform your LGU. Yung ating mga LGU, naggagawa din po sila ng mga measures to help locate yung mga hospitals that you're allowed to yung mga may space pa. Ang dami, nagparamdam talaga yung mga nasa radyo. Maraming salamat kay Mr. Tan ng Cagayan de Oro. Sabi niya, good morning, nakikinig kami kahit nag-iisa ka. Uy, maraming salamat. Si Jemshid, alam ko nasa YouTube ka, pero wala daw silang internet, kaya nagraradyo daw muna siya. Kay Chef, maraming salamat sa padala sa Super Chat. Ayoko naman maging gratitude 2 hours ito. So we'll thank as much as we can habang nagko-komentaryo pa rin. Sabi ni A9375, allowed sa Hong Kong lahat ng tao lumabas, kahit newborns, kahit sasakyan. Walang lalo sa train, walang distancing. Sa resto lang, 2 to 4 heads per table ang allowed. At pag group gathering, 4 din at with distancing kasi dyan nagtatagal ng mask ang mga tao, lalo pagkakain. Kaya dyan sila strict at malaki ang fine sa mga violators. Kaya sumusunod ang mga tao sa rules. Uy, okay din yan.
So yun, ay, Ma'am Gina Tenorio, maraming salamat din po sa super chat. Magla-live ako mamaya sa Luminous para mas matindi yung chikahan natin. Pero that will be this evening para dun sa mga sa mga OFWs natin who are asleep at this time. Ma'am Agi Osea, thank you very much. It's a super chat din po. Puro pasalamat na lang yata yung nagagawa natin ngayong araw na ito. Sandali. Okay, so panahon ng ang hikayat natin ngayon at hikayat din sana para maobserbahan din natin para we can get out of this together is to be more supportive at i-minimize natin yung mga destructive forms of communication. So kahit na may mga tao kasi hindi naniniwala sa COVID or naniniwala sila that there's some grand conspiracy behind this, nasa sa inyo na po yun, paniniwala ninyo. Pero bahagi ng ating responsibility is not to cause panic and not to incite to anger against the government. It's okay to criticize. Kasama po yan sa ating freedom of speech. But we have to learn to distinguish dun sa mga destructive forms of communication. Ay, si Ma'am Mia, maraming salamat din po. At saka si Ma'am Jackie. Maraming salamat sa super chat natin. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin ay 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Palarin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola. Mag-isa pa rin po ako dito. Check natin yung ating mga comments. Sabi ni Sir Sixto Ramos sa ating Facebook, happy birthday. Ask ko lang bakit kailangan pa kami magstay sa hotel kung may vaccines kami galing sa US at bago kang mag-flight, mag-swab test ka na good for 72 hours. Hindi kami rich na kaya namin magstay sa hotel for 7 days. Because, first of all, ang vaccine doesn't mean you're not going to get sick. 100% lang po ang coverage niya against critical cases. And depending on the brand, 70+% for medium-term cases. At saka, you can still get a mild form of COVID up to 50%. That's one. Second, it doesn't mean hindi po kayo nakakahawa. You can still transmit the virus. So, you are quarantined para hindi kayo makatransmit. Kahit mag-swab test po kayo, hindi po madidetect yung possible transmissions that you may have received en route. Ibig sabihin, dun sa eroplano, sa airport, sa mga dinaanan ninyo, on the way to your destination, it's possible that you have picked it up. Hindi po yan magre-register right away. That is why, pagdating nyo dito, it's also possible na ipapaswab test kayo. I-require pa rin yung testing ninyo pagdating nyo dito. And a few days for other symptoms to manifest, just in case. Yun po, nag-iingat lang po ang ating mga otoridad pagdating dyan sa transfer. Pero I agree na masyado rin tayo, may mga nagtatanong kung bakit nag-limit tayo, nagkaroon tayo ng mga, how do you call this, quotas para sa mga incoming, lalo na yung mga returning OFWs natin, bakit nililimit to a certain number? Bakit may quota? Ang tingin ko is there might not be enough quarantine facilities kaya nililimit nila. Gayunpaman, if there were enough quarantine and isolation centers, dapat wala na pong quota kasi pauwi naman ang mga to, returning OFWs. Ang medyo weird dyan is pag hindi OFW, halimbawa yung mga dual citizens and all that, who are considered Filipino citizens ay hindi pa po pinabayagan umuwi. So medyo unusual yung mga rules na to, parang kulang pa sa rational sa akin. May nagtatanong dito sa atin sa radyo, nasa na ba yun? Sabi nakalagay, Sir Conrad, pakitanong kay Attorney Trix kung ano sa tingin niya ang chance na manalo ang scambayan na binubuo ni Justice Carpio. Well, sa ngayon, wala pa kasi silang
nire-recommenda kasi according to Justice Carpio at saka yung dalawang Justice Carpio, sinasabi nila na ang purpose ng kanilang organisasyon ay i-unite yung opposition at mag-decide ng isang slate lang na susuportahan nila. Dahil nga konti sila, mas epektibo sana kung magsasama-sama sila, mag-unite sila. Ang kaso, medyo sinasabi nila sila lang daw ang mamimili ng opposition candidate, so medyo hindi pa yata sila nagsasucceed sa pag-unite ng opposition. Gayon pa man, kahit magsama-sama sila, ilan po kaya lang sila sa ano. Which is why, in order for them to succeed, kailangan may mapanirang komunikasyon. So, yun na yung tinatawag natin na negative propaganda na nananamantala dito sa panahon ng COVID. Okay. Sabi ni Engel Balagtas, makakauwi po ba kami sa Malolos? Uy, kababayan niyo tatay ko. Kahit tapos na ang COVID vaccine ko dito sa Canada. Makakauwi po kayo. Returning OFWs are allowed to come home. Pero may quota po. So, mag-check muna kayo before you book your flight. The quotas are set regularly, ha, so titignan ninyo kung ilan, and they do this usually through the airline, so you can check your airline. Sabi ni Leo Carr, lechon po kami sa Mindanao, non-Muslim community, are ordinary lang kasi you can raise piglets intended sa isang okasyon. Cheap naman ang attack ng kabilang parlor. Correct. Diba? Talagang ang pinag-iinitan nila na hindi daw simple yung birthday celebration ng Pangulo. Wala naman siyang ibang guests. When technically he could have accepted a few heads of state kasi diplomatic, allowed. Diba? But no, he spent it with family. Ilan ang mga apo niya, ilan yung mga kamag-anak niya, and they're allowed to do that. At saka, pagkakailan nyo ba talaga yung isang lechon? Seriously, parang ang lumalabas, lechon ang naging issue dito. So, tumatanggap kami ng lechon. Si Boss Wenner lang hindi pwede kumain. Hanggang amoy. Pwedeng palanghap naman kay Boss. Pero dito, for us, simpleng celebration can be anything. Kasi nga, it's usually communal. So, may magpapadala, may magdadala, and all that. So, really, seriously, eto pa, under our Code of Ethics of Public Officials, yung pagtatanggap ng regalo on occasions of great rejoicing are allowed basta they are reasonable. And contextually, tama yung ating commenter, reasonable naman siguro kung bumili ka ng lechon o magbigay ka ng lechon, Lalo-lalo na kung doon sa area ninyo ay wala namang kayong ASF. At saka ang pagkaintindi ko talaga is that diba, this is just really nobody was even dressed up, seriously, ano ba, diba? But it's election season, kaya naiintindihan natin na lahat na lang ay gagamitin bilang sangkalan para sa negative publicity nila. Ngayon, wag niyo pong papansinin dun sa ating social media yung mga trolls. Okay? Meron talaga, what are trolls? Ang trolls po, ang definition yan on the internet nomenclature. Next. Ibig sabihin yan ay yung taong deliberately pupunta sa site mo o sa page mo o sa account mo para manggulo or mag-incite ng galit. Hindi lahat ng troll automatic unang bugso ay galit. Yung iba dyan magtatanong pero may mali siya na yan para uminit ang ulo ng mga tao. Madalas nabibiktima ako ng mga ganito. Pero on a larger scale, trolls din ang tawag kasi ng ating Madam Vice President at yung isang most famous convict, si Maria Ressa, ang tawag nila sa mga commenters and other sites na nagdi-disagree sa kanila ay trolls din. And this is part of campaign strategy as well. Pero never naman sila tumigil mangampanya pansinin nyo. They have continuously and continually bashed this administration. Well,
okay lang yun kasi inaalaw naman natin ang legitimate criticism Pero yung ginagawa ng iba, hindi na po ganun ka-legitimate yung criticism. Okay? But we will have to accept it. Ganun talaga, panahon ng eleksyon, ang obligasyon natin is to wade through all the trashy comments that they're making and just choose the ones that make sense, that are fact-based, at in the end, tayo pa rin ang gagawa ng ating mga opinion, di ba? Sabi ni Lorimer Martin Cueva Reda, hahaba. Medyo may mali ng konti dun sa world implementation ng vaccine. That's why pumalo yung surge. Dapat kasi ang inuna after sa mga frontliners, law enforcement and firefighters, dapat yung next sana yung mga working group class na lagi nasa groceries, food services, and those working class that always has a daily grind. Yung mga elderly, wag naman mamasamain kasi sila bahay lang naman at di gaanong naggagala. What do you think? I think may point ka. Kasi nga, yung mga super spreaders dapat tina-target natin. Agree naman ako dyan. Super duper duper agree. So, yung frontliners, of course, natural yan. Pero, yung mga semi-frontliners, second grade frontliners, diba? Media, yung aming mga reporters nasa field, dapat vina-vaccinate din sila. Because, tapos tama kayo, workforce. Lalo-lalo na yung mga emergency road crews, mga nag-aayos ng kalye natin, mga nagtatayo ng emergent na public works, gumagawa ng mga ospital and all that. Umalabas sila. So yes, I agree. Very good idea. Nagkamali nga tayo kasi ang ina-attack nila are the most vulnerable groups. Hindi naman natin minamasama na makakuha sila. Pero they're the ones that we can isolate muna. Tapos, habang nag-vaccinate tayo ng mga tao na umiikot. However, of course, the ideal is to be able to vaccinate as many people as possible and all across the spectrum as possible. Pero yun nga, given na kailangan natin mag-prioritize, I agree, dapat yung mga nasa labas should be considered the vulnerable sector. Diba? Tama, magandang idea yan, palaganapin natin yan. Sabi ni Ka Jose Racaza, salamat sa iyong pilosopiyang tulungan ng bayan sa pamamagitan ng pagbulgar ng kasinungalingan at ilahad ang mga facts and truth. Suporta kami sa adhikain na darating. Oo. So mag-iingat rin tayo kasi ngayon, more than ever, there will be information wars. Okay? Minsan kasi, yung impormasyon, dapat neutral yan. Halimbawa, infection rate of COVID, neutral yan. It doesn't say anything. Pero once you factor in other things such as politics, infectious rate of COVID is very high. Therefore, government policies must take that into consideration. Diyan na mag-a-attack. Diba? Bakit ganyan ang gobyerno? Bakit walang contact tracing? Bakit ganito? Bakit ganyan? Okay. New and emergent issue, house to house. Merong panukala ang IATF na i-allow dapat ang barangay ng house to house to check if merong mga infected. Para sa akin, this is a welcome opportunity na magpa-swab test or magpa-initial assessment dun sa mga umiikot. Tapos, this is a very aggressive form of, what do you call this? Contact tracing. So, wag naman po natin mamasamain na in the interests of public health, i-allow natin na mag-house to house. These are one of those exceptions. Ang gagawin ng estado natin, babalansehin ang karapatan natin. Oo, may karapatan tayo sa privacy, kaya hindi naman tayo susugurin without a warrant sa loob ng bahay at walang huhulihin. Mag-house to house lang to determine meron ba pong may sakit dito. Tinatanong ni Attorney Larry kung pwede siya mag-phone patch. So, Attorney Larry, if you're listening, tawag na lang po kayo and we'll patch you in para may kasama ako dito. At nami-miss ka na ng mga fans mo dito. So please, if you're listening, Attorney Larry, okay, tawagan niyo si Attorney Larry kung kaya niyo. Alright, so we'll have Attorney Larry on the line in a little while. Yehey! Miss ka na namin. Alright. So,
ang ginagawa ang ating hukuman, yung ating justice system, weighs one right against the other. Kasi meron tayong tinatawag na hierarchy of rights. Ibig sabihin, yung iba, mas mabigat, mas mas nako-consider yung mga karapatan. Halimbawa, life over, let's say, the right to counsel or the right to privacy. Ano yung mangunguna? The right to life before the right to privacy. Nasa linya na po natin, Attorney Larry Gadon. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng Karambola, no? At of course, bago ako magsalita ng mag-discuss ng issues, gusto ko munang batiin ng happy birthday si Attorney Trixie. Happy birthday, Attorney Trixie. Oo. Attorney Larry, pag pwede na mag-celebrate tayo sa iyo. Oo, mag-celebrate tayo. Magkantahan tayo. Oo. Kumusta ang impeachment, Attorney Lars? Ano ayun nga, finally, nagbigay na ng endorsement si Speaker Lord Alan Velasco na ito ay i-include na sa order of business ng lower house. So, sa pagdating ng pag-resume ng session sa May, ito ay tatalakayin na ng Committee on Rules. At siyempre, ito ay ipapasa na rin sa Committee on Justice. So, ito ay magandang sinyales sapagkat mabibigyan na ng pagkakataon ang ang impeachment complaint laban kay Associate Justice Marivic Leonen. Okay. So, umaasa kami dyan na pag umandar yan, ay maipipresenta namin ng lahat ng aming mga grounds. At ako nakakatiyak ako, Attorney Trixie, yes, na napakatibay ng aming grounds against Marivic Leonen. Sapagkat yung sa isang issue lamang, yung kanyang 82 backlog cases, ayun, na yun, huling-huli na siya ron sapagkat malinaw ang Constitution na dapat ay 24 months from the time that the case is submitted for resolution, yes, that a decision should be made. At alam mo ba na yan ay sa opinion ng mga nakausap ko ng mga justices, yan ay mandatory. Hindi totoo yung sinasabi ni retired Justice Antonio Carpio na yan daw ay directory. okay, Hindi yun. Sapagkat maraming judges na natanggal dahil sa tagal ng decision Hindi po pwede na, hindi applicable yan sa, lalo pa doon sa nag-issue ng rules. Diba? Yes. Oo, all the more, di ba? Diba? Oo, kaya ngayon I'm sure hindi na nakakatulog yan si Marivic Leonen sapagkat hindi ko talaga tatantanan niya na tayong complainant. Pinapalipas ko lang itong Holy Week dahil medyo nagpapahinga tayo. Pero after ng Holy Week, yan babakbakan ko na yan. Talaga sa lahat ng klase ng pagpapaliwanag. Attorney Larry, anong ibig sabihin ng order of business? Ibig sabihin i-agenda. Ano to? Sa i-agenda plenary na. First? Plenary ba muna? O diretso na siya sa Committee on Diretso Justice? na sa Committee on Rules. Committee on Rules muna okay, and then Committee on Justice. Okay. Oo. Lahat kasi naman yan na dumadaan sa Committee on Rules para sila ay mag-assign kung saan committee ilalagay. Okay. Oo. Pero hindi ba pwede rin na diretso sa plenary yan? Kasi ganun ang ginawa nila kay Justice Corona. Straight to plenary, di sila nag-Committee on Justice. Well, actually, labag talaga sa sa rules yun, yung ginawa nila kay Justice Corona. Oo, talaga. Labag sa rules yun. Kasi, hindi man lang nila tinalakay kung ano yung grounds. At hindi nabigyan ng pagkakataon yung si Justice Corona na ipagtanggol ang sarili niya doon mismo sa impeachment proceeding. Ang ginawa nila, diniretso nila yung impeachment. So that's against they violated the right to due process of Justice Corona. Correct. Oo. Pero dito naman, kahit na kami ay katunggali ni Marivic Leonen, of course, gugustuhin ko na dumaan ito sa tamang proseso. May oras pa ba, Attorney Lars? Meron pa ba? I mean, i-agenda siya. Bale, Committee on Rules will refer to Committee on Justice. Yes. Tapos, hindi ba meron tayong prescription sa ating saligang batas na hindi pwede
umpisa at ay, pasok na pala kayo. Tapos na. I mean, we're okay. You beat the deadline. Kasi hindi pwedeng umpisahan within a certain number of months before the next elections. Eh, since last year nyo final, last year to, di ba? Oo, last year pa. Oo. Ayun, so pasok. Kaya pasok. December 7 yan last year Oo. So, pasok pa. Oo. Antaray! Galing! Oo. So, maraming nagtatanong, hindi kaya parang pakitang tao lang on the part of Congress? Hindi ko rin malaman sapagkat marami rin kasi ang nagpo-point out sa akin na si Dacayado na Dilian ay kasi isipin mo, December namin final and then ngayon lamang endorse. Dahil daw sa pagiging magkaibigan ni former or retired Justice Presbyterio Velasco kay Leonen, no? At siyempre, alam naman natin na si Speaker Lord Alan Velasco ay anak ni former Justice Presbyterio Velasco. So, parang ganun din yung mga pronouncements ni Leonen kasi dati na bahala na ang leadership ng House, ganyan. So parang bang nagre-rely siya doon sa mga relationships or connections. So hindi rin natin maialis yun. Although hindi ko sinasabing tahasan na ganun na nga. Pero may possibility rin yun as being suggested or being discussed to me by some of my friends in the judiciary. Pero kahit ganun pa man, basta naipakita namin na merong mga tao na kagaya ni Edgar de Villas at saka ako na pumapalag doon sa mga sistemang mali ng mga justices ng Supreme Court. Kaya yun ay kami ay umaasa talaga na ito ay magkakaroon ng katuparan yung pagpapatalsik kay Justice Leonen. So wow, best of luck. Pero may bako din. May bako Attorney Trixie, yung kanina nabanggit mo na sinasuggest talaga natin noon pa man na ang barangay ay umikot bawat bahay at tanungin kung sino ba may sipon dyan, sino may ubo, so that magkaroon ng triad siya, no? Bigyan ng gamot o di. Hindi na nangyari. Alam mo, nangyari kasi ngayon sa mga hospital, ayaw nang tumanggap ng pasyente kahit hindi naman COVID. Yun. Kasi puno. Kasi isipin mo naman na out of 110 million Filipinos, we only have 89,000 beds ng hospital all over the country. Kaya ako mismo, personally, meron akong mga kaibigan na nagkakaroon ng pneumonia o mga lagna, siyempre, na nininervous sila, pupunta ng hospital. Hindi na sila tinatanggap. Talaga. Not only that, may sabi ni Doc Ethel Pineda, may problema pag beds ang binibilang. Kasi technically, we can have as many beds as possible. Pero ang critical cases ng COVID require specialized equipment and ICU talaga yon. Yun nga, So, hindi siguro ang ICU, Attorney Trixie is not even 10%. Yun nga. Of, Kasi kami, kasi ako nag-administrador ako ng hospital Yes. Out of 100 beds na capacity, pati doon sa mga na-observe ko ng mga members, mga co-members ko ng Hospital Association, yung aming mga beds for ICU is not even 10%. Di ba? And kaya ang ginagawa ng DOH was to ensure better capacity ng ating mga ospital to deal with this. So ngayon, ang problema, nag-ECQ tayo ngayon, puno na yung mga hospitals. Di sana nabigyan sila ng konting palugit para ma-beef up yung kanilang capacity to deal with critical cases. Sana ay balikan ni Secretary Duque yung aking suggestion nun. Alam mo na, ito, pwede ko naman sigurong banggitin. Nagkaroon kami ng meeting nila Secretary Duque at saka nila Senator Bongo tungkol dyan. Meron nga akong suggestion na yung mga barangay ay umikot na mag-house to house at tanungin na sinong may sakit dyan. Kung ordinary cough and colds lang, bigyan nila ng gamot. O pagka nag-persist tayo ng more than 1 week, saka na nila dalhin sa
community doctor Yun. or barangay doctor. O, yung healthcare specialist clinic. nila. Oo. Healthcare nila sa barangay. Oo. Sila And yung then, first line, no? oo. At kapag yan ay sa tingin ng barangay health officer na talagang nangangailangan ng hospital, din tsaka nila i-endorse na hospital. Para na sa ganun, hindi nagsisikip ang mga hospital. Ang nangyari na overwhelm yung mga hospitals ng mga pasyente. Kaya kawawa din yung iba dahil yung iba na expired because they were not given proper medical treatment. Yun. At saka alam mo, gusto ko sana manawagan, Trixie. Yes. Mananawagan ako kay Presidente Duterte at sa ating mga Department of Health officials at sa FDA. Payagan na nila yung ivermectin. Dapat ito sa panahon ng pandemic na ito, dapat dito meron tayong empirical approach na we should try everything kung proven naman na safe. Kaya yung approach dapat dyan is to let the DOH give the doctors discretion. Yes. Yun. Kasi hindi yung tinatakot pa nila na tatanggalan ng lisensya. Alam mo, hindi totoo yung sinasabi ng DOH na yung ivermectin ay hindi safe at yan ay hindi for human consumption. Nakalagay yan sa memes. Meron kasing ivermectin for veterinary use, meron for people, human use. Human, therapeutic. Bakit naman nakalagay yan sa memes kung yan hindi pwede for human consumption? Alam mo yung memes, that is the directory of all FDA approved medicines. Ayun. Yung memes. Di ba? Tingnan mo, nandun. Listahan di ba? Kaya nga Kaya nga kasi is ang DOH, ang approach nila is base dun sa gamot. Imbis na bigyan natin ng discretion yung mga doctors to determine yung treatment at baka sila, mas kilala nila yung pasyente nila So, oo nga di ba? Oo. Ang daming ganyan. At saka itong panahon na to, emergency situation. Exactly. Dapat din, unless ang gamot ay talagang labeled na lason, ay di wag nilang payagan. Yeah. Pero kung yun naman gamot ay talagang tested naman at iniinom naman ng humans, di ba, ng human beings, bakit mo titigilan? At saka declared naman na safe yan. At saka 40 years na naggamot yan. Hindi ko malaman ko. At alam mo ba, Trixie, ako tahasan ko sinasabi, ako mismo umiinom ako ng ivermectin. And from the time na uminom ako niyan, hindi ako nakaranas man lang na sinisipon ako o inuubo ako. Samantalang dati kasi asthmatic ako Basta nagkaroon lang ng sudden change of weather o kaya nabilad ako sa tapos pupunta ako ng malamig, uubuhin na ako niyan, isisipunin na ako. Ngayon alam mo, from the time na uminom ako ng ivermectin, hindi na ako sinisipon. Oh, wow. Okay. So yun ang ko. At least man lang i-balance, di ba? It might not be good for all people. We have to wait for the studies on that. Respetuhin natin yung legal Kaya nga tama yung ginagawa niya, Attorney Larry, is that pupuntahan ninyo yung source, yung guidelines to give directive to the DOH. Pero wag sana tayo kasi ngayon it's ivermectin, before it was something else na nag-work naman sa ibang pasyente kasi nga nakakonsentrate sila dun sa gamot. Alam mo naman, Big Pharma, alam naman Attorney Larry, di ba? Pero alam mo ako, Trixie, meron akong ibang sa pantaha dyan kung bakit na pinipigilan nila yung paggamit ng Lianwa at saka ng ivermectin. Kasi itong DOH, ang tinutulak lamang na lang na gamot ay yung remdesivir. Yes. Na napakamahal. At alam mo ba na yan kahit napakamahal niyan, hindi namumroblema dyan yung may-ari o yung distributor niyan kasi binabayaran naman ng PhilHealth. Diba? Isipin mo yung connection nila dyan. At ang importer ng remdesivir ay kapatid ng isang high official sa DOH. Yan ang totoong dahilan yan kung bakit nila pinipigilan yung ibang gamot. Iniintay po at ako talaga nanginginig na ako sa galit yan sa issue na yan Kilala mo yan, Trixie, kung sino yung sinasabi ko. Pero hindi lang tayo makakibo, Pero alam sa totoo lang
wala ka na bundok. Ano na eh. Trixie, baka ma-out of signal ako kasi paakyat na ako sa bundok eh. Oo. Oo, basta... magandang umaga. At saka meron pa pala isa, yung kila Carpio at saka yung kila Morales na yung... Hinihintay ko komento mo dyan. Nako, sa umpisa pa lang, wala na silang panalo. Eh, saan ka ba na makakita ng isang sinungaling na former justice of Supreme Court? At saka sinungaling na ombudsman. Okay. Si Carpio, yung pagsisinungaling niya doon sa South China Sea na issue binulgar nga ni Ambassador Bobby Tiglao yun na paano silang mananalo doon ang paano magiging reliable yung kanilang basihan doon sa Google Map lang pala nila kinuha yung kanilang yung description ng South China Sea. And it's not even an official map. Yes, correct. Kasi yung mismong NAMRIA admitted that there is no official map of our South China Sea. Kasi they were not yet able to map it out. Kasi yung mga official maps natin is only issued by NAMRIA. Wala nga Sabi nga nila, wala naman talaga tayong official map niya. So how can you claim something na hindi naman talaga ninyo na ilagay sa officially on record that belongs to you? Not only, hindi lang naman tayong claimant doon sa South China Sea na yan Andyan yung Japan, andyan yung Vietnam, andyan yung Malaysia. Correct. So how can a decision purportedly between Philippines and China become valid? In the first place, hindi naman involved doon yung iba. And not only that, hindi naman nag-agree doon ng arbitration ng China. So, invalid naman yung na yun, yung decision na yun. Binayaran kasi ng Pilipinas yung panel na yun So, of course, mag-i-issue sila ng decision na favorable sa atin. Pero hindi naman talaga valid yun. Ngayon, yan. Ito pa si Conchiti na Morales. Okay. Napakasinungaling, no? Matandang hukluban na sinungaling, isipin mo. Na yung sinasabi niya na yung kay Justice Corona, pinagtotal niya yung withdrawal and deposit, pinagtotal niya lahat. And then yung nagtawa niyang kayamanan daw na yung tago na yaman ni Chief Justice Corona. Isipin mo kasi nungalingan niya para lamang sa kanilang propaganda. Oo. Kaya yung alam mo, yung di ako man naniniwala dyan Bakit buhay pa yung si Morales na yan tsaka si Carpio? Di ba dapat namatay na yung mga matatandang yan? Grabe. Masamang damo. Alam mo naman yung mga masamang damo. Napakasinungaling. Diba? At Holy Week. Maraming salamat, ha? Maraming salamat at magandang umaga sa lahat ng listeners. At happy birthday, Atty. Trixie. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Pwede, tama ba yun? Happy Holy Week. Mali yata yun Advanced Happy Easter kay Atty. Larry at saka ang kanyang magandang may bahay na napakabait. Magbabalik ang karambola ang oras natin, 9:05 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola. Wala pa rin akong kasama sa impilan. Although sabi ni Boss John at dadating siya, so inaantay ko yan. 2 questions na italakay natin. Tinatanong ni Sir Manuel Sobrevega, tama ba yan? Kung ano yung compassionate use na inaalaw ng IATF under its new resolution. Okay, ang compassionate use po ay para siyang emergency use, hindi pa dumadaan doon sa usual sa product testing and standards ng FDA, pero inaalaw ang experimental drugs para doon sa mga usually para sa mga terminal cases or doon sa mga cases where all other medical procedures and therapeutic therapeutic means or solutions have been exhausted.
So, dati, nung experimental pa yung mga antiretroviral sa HIV, ina-allow siya in some cases for compassionate use. So, ganun din for some cancer patients, late-stage cancer patients, na ina-allow yon for that purpose. Yung minimized yung risk. Pero meron pong, normally maraming recommendations ang required, pero for the moment ina-allow yung compassionate use for certain identified dapat yung mga medicines na yan. Okay. Yung isa tinatanong kung pwede daw araw-araw na guest si Attorney Larry. Si Attorney Larry, hindi po namin guest, co-host po namin siya, kaya lang medyo na busy. So, pagka tapos na yung ginagawa niya, may project po kasi siya. So, pag natapos po yung project niya, babalik na siya to regular co-hosting duties ng Tuesday and Thursday. So, huwag kayong mag-alala. This is just temporary. Meron lang siyang request to be out for a while. Hi, good morning, Boss Jonat. Morning. Ay, happy birthday. Salamat. Akala ko wala nang pasok eh. Bukas. So, bukas po walang karambola tambayan. Kita-kits na tayo next week. Next week. Salamat nga pala sa super chat natin kay Brada TV na nagpadala ng pang birthday cake. Aba? Presi Salvador, Sir George Gonzales at Ma'am Joanna Div. Maraming salamat. Talagang na ganun nakalimutan niya. Sabi niya dadating siya. Feeling ko nakalimutan niya. Anyway, happy birthday sa'yo, Trixie. Salamat. Many happy returns and blessings for continued good health and successes. Tapos kay Presidente rin, kahapon. Belated happy birthday sa ating rockstar President. Na pati lechon, pinagdidiskitan sa kanya. Nakakairita. Bakit kumain ba? Kasi nag-post si Senator Bongo ng picture na nag-blow out siya ng kandila na sinaksak lang dun sa cup ng kanin. Kasi wala pa yung cake. Nag-blow siya ng candle. Tapos sinabi ni Senator Go, simple lang na handaan. Tapos, may video yon. Dun sa isang angulo ng video, nakita may lechon. Hindi daw simple na celebration yon. Yan na yung nila. Hindi, as much as possible nga, may mga maski na nga sa amin sa barangay, basta pwede namang hati-hati lechon. Ano ba naman yun? Diba? Kung chinap-chap yung lechon, magagalit pa rin ba kayo? Diba? Nakakaloka yung ba naging issue? Yan ang naging issue. Yung iba nag-a-attempt na bakit siya daw umuwi ng Davao for his birthday, lockdown. Darling, umuwi ng Davao yun bago nag-lockdown. Ano ba kayo? At saka, maano ba naman umuwi sa Davao? Talaga naman tiga Davao si Presidente. Diba? Anong issue dito? Diba? Mabuti nga, pumupunta sa Davao, titignan din niya kung anong nangyayari doon. Correct. Kasi hindi lang naman Metro Manila ang Pilipinas. Kanina pinag-uusapan ninyo ni Larry yung tungkol doon sa ano ba nangyari na? Lumalakad na ba yung flotilla doon? Sa Julian Felipe Reef o naka-standby pa? Naka-standby pa rin. Naka-standby pa. Dapat siguro medyo ikutan ulit ng ng jet. Inikutan na daw Kaninong jet yan? Atin na si Inikutan ng isang jet. Siguro, paspasan ulit nila. Fly-by tayo. Fly-by lang. Fly-by. Pwede naman recon mission yan. Pwede yun. Nakakaloka. Para maayos. Alam nyo itong mga disputes na ganito, hindi naman pwedeng normal yan makukuha yan sa girian. Saka sa init ng ulo. Init ng ulo, hindi po pwede yun. Diplomacy, parate. All international relations, paaalala ko lang, in spite of all the treaties, conventions, and all of that, when you boil it down, international law and international relations are all about diplomacy. Kasi kahit may batas, like the UNCLOS, ang enforcement niyan, wala namang tayong international police na mag-e-enforce ng decision ng, let's say, ng ICJ. Ng ICC. Para lang magkaroon tayo ng konting perspective. Alam ba ninyo yung nangyari dun sa first na face-to-face meeting ng China at saka US sa Alaska? Nagbanatan Nabasa niyo na?
Grabe ang ano tsaka ang nagsalita doon na matindi yung Foreign Affairs chief ng party. Nauna siya. Yun ang bumanat eh. Siya yun sa party. Hindi siya party. yung Nandun din yung foreign minister, state councilor si pero siya, he took second fiddle to the party. Foreign Affairs Minister. So ano talaga yung angasan. Matindi ang banatan nila doon Grabe ang so it's the Biden policy sa US na kumbaga they want to quote unquote tame China. Ay, good. Wala binalikan sila. And then what is even more concerning at this point in time, Trixie, nakikipag-alliance ang China ngayon sa mga iba-ibang mga grupo. And the Biden administration is just trying to work out something right now. Halimbawa sa NATO, mga ganun. Sa Middle East, nagkakaproblemang administrasyon yan. Dito sa Asia, ngayon lang sila, sa bagay, pumunta na dito yung foreign affairs, International Affairs team ng Foreign Affairs team ng US, si Secretary Blinken at saka si Jake Sullivan, National Security Advisor. Pumunta na sila sa Japan at saka Korea. They have not yet talked with ASEAN, by the way. Bumabanat lang sila sa Myanmar. Another issue in Myanmar. Tingnan mo yan. Wala kasing cultural relativism ng US nakakabaliw. Hindi pwedeng basta na lang di ba? Gagaya niyan, Myanmar, sige, ilang araw na silang, ilang taon na sila sinasanksyon. Yun. Walang, pero what it comes down to, ang concern ng US, lahat ng mga human rights, mga ganyan, wala yan. Those are just convenient excuses to conduct their trade war. Yes. It is basically a trade war. Open naman. Tayo rin naman, even the Philippines and ASEAN, ang gusto natin yung international trading routes, hindi mabla-blockade, etc. and everything. Mabuti nga, malawak na malawak yung West Philippine Sea. Tingnan mo nangyari sa Suez Canal. Black. Isang barko lang. Pero super barko siya. Ang laking barko. May effect ba yan, Boss Jonat, dito sa atin? I think Kasi so. Sa US, nag-aano na. Fuel prices tumataas mabigat sila sa, of course, mas mabigat kaysa sa US. No? Kasi talagang daanan yan ng papunta doon, coming from the Middle East. Sa trickle down, apektado meron din tayo doon. Sabi nila 10 to 20% of international trade passes through that canal. Mabigat yan. May isa pa akong tanong. Ito para sa mga OFWs na doon sa dumadaan sa area na yon, lalo na yung mga seafarers natin. Bakit ang tawag nila doon Marlboro Country? Hindi ko pa nagigets yun. Marlboro Country kasi along the route, maraming mga, di ba, yan yung mga daanan pati ng mga pirata, etc. Saka yung mga rogue nations, meron mga ganong grupo. Kasi yung mga flag carrying, Liberian. Yes, Liberian. Pinapasok yan ng mga kaya magaling dapat yung crew mo dyan para naintindihan nila kung paano pasukan nila dyan sa workout na yan. Mabasa ko nga yun. Mabigat yung area na yan, mabigat din. At saka siyempre, Egypt ang may hawak niyan, yung the Canal Authority, basically Egypt. Pero dadaan ka rin sa maraming mga areas dyan, pati yung mga neighboring countries, kaya medyo mabigat-bigat din yan. Daanan na matindi. Trading, it's a trading route. Kasi yan yung dalawang kanal na malalaki. Panama at saka yan. Suez and Panama. Pero ang significant kasi yung Suez dahil from Europe to Asia and the US, diba? And the Americas, yun talaga yung shortcut. Yun ang punta. Ilang weeks ang mabigat yan. Pag umikot ka pa, ang laki. More than 8,000 kilometers yun So, it adds something like 8 to 10 days. Pag iikot ka pa around the Cape dun sa Ako iniintay ko kung ano yung magiging epekto niyan sa atin
Meanwhile, maraming salamat kay Ross Campano. At saka, ayun, para dun sa super chat. Salamat din po. Lunes Santo ngayon. Oo nga. Umpisa po ito ng ating pag-ninilay-nilay, pag-muni-muni. Pag-aayuno. Kaya itong nakikita, kaya ako nababanggit pag-ayuno dahil kain ng kain to si Winner eh. Bawal. Itong ating technical director, bawal yan. Hindi, ang ibig sabihin lang ho nito ay mayroong mga kaugalian tayo tungkol sa pagsasakripisyo, kasi prayerful na week po ito. At Trixie, nung isang taon, yung Holy Week celebrations natin virtual. Ngayon balik, virtual din tayo. Correct. Mabigat ang adjustments na kailangan gawin. Ang hirap. Can you imagine yung mga tao may panata na magbisita iglesia? So, ang IATF rules ngayon, wala ng religious activities. Originally, umapila pa dahil di ba kay Bishop Pabilio talaga binakbakan yung bawal daw ang Lenten celebrations and all that. So, 1 year na daw, bakit ganyan pa rin? Parang violation nga. Hindi daw sila nakonsulta, separation of church and state. Parang nahihiwalay natin yung simbahan sa COVID, Saka sa lipunan, mabuti naman at medyo nag-relax ng konti. Well, ngayon, wala na talaga. No religious activities. Kahapon nga, naggawa na lang kami ng palaspas eh. Kaya ginawa nyo na lang. Tapos virtual na lang yung misa. Magagaling naman yung sa virtual. At least, hindi tayo naapektuhan ng connectivity problem pa. Isa pa yun. Sana, hindi naman ganun. Are the telecoms ready? Kasi last year, to be fair, umariba sila sa telecoms. They rose to the occasion. Pero syempre, habang tumatagal, bumabalik na sila. Nagre-relax. Pero ngayon, may dito na at nagkumukuha na sila. Nagbebenta na ng SIM cards ang dito pero hindi lahat kasi ng mga phones mag-a-apply yung SIM card. So, may mga limit. Kaya nililimit nila yung number na binibenta nila na SIM card lang. The rest, SIM card na yung, nasa phone na yung SIM card na binibenta nila. Dito. So, only certain models pa. Huwag po kayong ma-frustrate. Pero anyway, puro essentials lang naman ngayon for the week ang mga benta. Para dun sa mga meron kasing humihirit na na bakit daw ECQ? Kasi kasalanan ng gobyerno na pinabayaan nilang tumaas yung number of cases. Hindi hawak ng gobyerno. Parang Ang hawak ng gobyerno yung preparasyon. Yun. Oo. Hindi hawak ng gobyerno yung mga variant. Hindi naman yan mahawak. Yung preparasyon, pwede natin silang punain doon. Sabihin natin, ano ba naging preparasyon natin? Marami ba tayong health workers, yung isolation centers? Sa mga hospital ba, nadagdagan natin yung equipment at saka manpower? Yung mga ganong klase. Meron bang arrangement between the Department of Health and even the private sector hospitals? Kasi ang marami po nagbabanggit yung tungkol dun sa kakulangan ng sa private sector. Kasalanan ba yan ng kung sino? Dapat malaman kasi ang nagiging sinasabi rin ng mga nurses sa Trixie at saka yung mga ibang health workers kaya hindi masyado nasa private sector kasi ang tsatsyanin nila ang bababa ng kanilang mga mas sinatsanin nila kami. May isa pa palang issue, PhilHealth. Ngayon. Kaya pala, hindi nababayaran yung mga healthcare workers for the past 3 months ay dahil hindi na yata ginagawa yung, yung reimbursement mechanism. IRM. Yung IRM. Interim reimbursement mechanism. Dahil nga, nabatikos siya sa Kongreso, na hindi siya dapat applicable dito sa COVID or at least walang rule or walang legislation to that effect. So, dahil syempre naghihigpit tayo sa PhilHealth, nag-demand tayo ng financial and fiscal responsibility, hindi na sila nag-a-advance, kailangan pa-reimburse yung hospital after sila ng resibo, mag-submit ng mga resibo. Yung ibang mga ospital, yung reimbursements na yun yung pinambabayad nila sa mga doctors and nurses. Yes.
In other words, itong mga ospital na to, nabubuhay lamang Doon sa ano? sa PhilHealth. Meaning, hindi siya viable As on a- its own. Ginawa nilang business model, Yung IRM. yung or yun yung Reimbursement. kanilang business strategy na dun sila kikita through the IRMs and through yung mga advance payments made by PhilHealth. Tapos, yun na lang ang i-accounting nila. So, meron talagang lumalabas. May issues talaga sila. Pwede nilang balansehin yun. Ayusin na lang nila. Kasi kaya lang naman nagkaroon ng malaking tungkol diyan sa IRM kasi may mga ghost, may mga over na babayarin, yung mga ganong klase, yung mga iba. Kagaya nung kaya nagkaroon ng malaking issue yan. Kagaya, mayroong isa doon sa Region 12. Oo. Yung South Cotabato, nagkabanatan doon eh. Dahil napakalaki na ibinigay nung regional director ng PhilHealth sa isang hospital. Bilyon ang inabot noon. Yun ang kaya na-expose ng ganyan yan eh. Kaya And then yung mga sa regional. Actually, naging issue yung regional offices eh. And then of course dito kasi yung isang naging issue diyan yung tungkol doon palagi natin binabanggit na natanda mo yung Trixie, yung Senior Vice President ba yun for legal? Yes. Yung binabaliktad niya yung mga Court of Appeals decision, meron na titira. Yung mga ganong klase. I think dinismiss na yata yung taong yan. Oo. Or at least, Del Rosario inimbestigahan na yata yun siya. or something. Oo. Yun yung tinanong ni Congressman Boying Remulla, ilang taon ka na ba? Yun yung within 1 year after pumasa siya ng bar, naging senior VP Yung for sabi ni legal. Boy, ilang taon ka na bang nagpa-practice? Naglilitigate. Oo. Hindi pa pala naglitigate. Bakit ganitong ginagawa ninyo? Meron ng desisyon na na kayo panalo ng gobyerno dito, inaayos ninyo. Grabe. Ganong Grabe klase. talaga yung Kaya nagkaroon ng malaking issue yan. Pero pwede naman balansehin nila yan. Kailangan mag-adapt din yung PhilHealth. Yes. Mag-adapt sila ng polisiya na maaari pa rin nilang i-investigate yung mga reimbursements nila. Yes. Pero, While at the same time, mabilis din dapat yung pagbayad nila. ang pwedeng gawin actually din dyan, magpatulong sila sa Commission and Audit para dagdagan, mag-task force na sila dyan. Pwede namang gawin yun eh. I'm sure the Commission and Audit will have a task force group for that purpose. Just to make sure na itong mga health benefits natin may bigay reasonably and properly. Yun lang naman ang gusto natin mangyari dyan eh. Hindi yun nababalam kasi tama yung sinasabi mo eh. May mga pagkakataon na minsan siyempre na-overwhelm din yung ibang mga ospital, nahihirapan din sila. Kailangan natin mag-adjust. Adjustment, itong pandemic requires adjustments eh. Hindi naman pwedeng business as usual ito eh. Yun lang naman ang pinag-uusapan natin. And for our good news, other good news, parang hirap ng good news pa doon ng pandemya, ginito ng presidente yung mga onerous provisions ng CREATE Law. Ganon? Ang saya. Mamaya sa tambayan discussin natin yan kasi napaka-important. Sinainan din niya. Sinainan din niya. Akala ko maglalapse into law. Kasi 2 days na lang. Maglalapse into law na siya. Biglang lumabas. May vetoes siya. Ilan ba ang vetoes? 10 yan. Mabuti naman. Ang saya. Natuwa ako doon. Sa pagbabalik ng Karambola, ang oras natin, 9:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola. Kasama pa rin sa impilan, was Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yung Si paring Conrad. teka, magpapasalamat pala ako sa mga seafarers natin na nakikinig ng Karambola. Last year pa nagpaparamdam na 2 years ago na yung iba nagpadala ng mga messages sa akin na dino-download nila yung Karambola minsan para they can watch it kasi nawawala yung signal minsan pag na while on sea. nasa open sea. Open sea.
So, maraming salamat sa pagpapakinig sa Karambola. Don't forget to subscribe sa YouTube para may notices kayo pag may bagong video na kung may video kayo nanonood. Maraming salamat Marami po sa tayong inyo. sa OFW at tayo'y minsan pa natin silang binabati at siyempre pinapasalamatan sa kanilang matinding tatalima sa ating mga programa at the same time siyempre sa kanilang bibigay ng kontribusyon hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa bayan. Napakaganda ng kanilang kontribusyon. So last week, yung presidente, yung binabakbakan ng Rappler. Kasi sabi ng Rappler, nabanggit niya, yung naalala niya yung sinasabi niya na hindi pwedeng basta completely liability free yung ating mga vaccine producers. Yes. Kasi pagka yung kunwari meron talagang negligence, syempre makakasuhan pa rin sila. Ang liability dito is limited dun sa formulation ng at saka dun sa pag-transport. So, may liability free yun. Pero pag in cases of negligence or malice, makakasuhan pa rin sila. That's what he meant. Kaya nagkaroon kasi ng issue tungkol sa indemnification eh. Yes. So ngayon, biglang sinasabi ng Rappler ng presidente, pirma lang ng pirma, hindi nagbabasa. Pues! Nagbabasa ho. Nagbasa ang presidente. Totoo yan. Yung sinasabi ni Boss John at nagbabasa talagang presidente at lalo-lalo na binasa niya yung create law. Napakalaking bagay po yung create gaya ng binabanggit natin palagi dito sa programa. Yung create yan yung isa sa mga importanteng economic measure na nung umpisa pa ng Duterte administration na sinabi ng Presidente ayusin yung pagbababa ng corporate tax lahat, yung leakages sa incentives ayusin yan. So may mga binito siya. Campaign promise ito Campaign promise ito. So, tinupad niya. So, una yung train. So, binabaan tinaasan yung exemption rate. Yes. So, at 250,000 yata, 230,000. Para ito napaka-importante para sa mga manggagawa. Lalo na mga call center. Yes. Ito yung talagang nag-benefit. Kasi, dahil tumaas yung rate ng exemptions, maraming hindi either mababa pa yung bayad ng tax or exempt na from the payment of tax. Hindi po kayo exempt from declaring income Kailangan mag-declare. Exempt lang kayo from payment. Okay. Ngayon, part 2, itong create. So, ito ay to lower the corporate income tax kasi highest in ASEAN tayo. At 30+%. Originally, 35. Nasa 35% tayo corporate income tax. Walang pupunta rito. Masakit kasi, ang taas ng corporate income tax tapos wala kang social services na natatanggap or very low yung social services na katuwang dapat nun. Ang taas ng income tax para sa mga corporate income tax pero ang tindi na incentives binibigay dun sa 1,300 na mga nabibigyan incentives lalong-lalo na sa PESA. Economic zones. Kaya yun ho yung binalanse. Yung babaan yung corporate income tax para magkaroon pa ng additional na pupunta dito mga foreign investors dahil comparatively speaking, maayos na yung ating income tax para sa corporation. At the same time, yung leakages, yun, importante po yung leakages sa mga incentives giving natin. Ang ibig sabihin ng leakage na yung may daya. Kasi ang incentives usually, binibigyan sa mga fledgling industry. Kunwari, bago yung technology, pino-offer nyo, sinusuportahan yan ng gobyerno kasi nakikita nila yung social good na maaaring lumabas doon. Pero yung nangyayari, yung ibang incentives natin ay may forever. Naaabuso. Dapat tutulungan mo lang siya hanggang maka-establish, usually yan, 3 to 5 years. After that, bahala ka na kung hindi mo kayang patakbuhin yung negosyo mo within that period, hindi ka na dapat tinutulungan. Ibig sabihin, either inefficient ka or hindi talaga viable yung iyong negosyo.
Dito, ang ninegosyo mo yung incentive. oo, correct. Yun yung ano, Oo. tapos yung iba, hindi pa sumusunod sa patakaran. Patakaran. Halimbawa, yung mga incentives na binibigay dun sa mga export industries, di ba, i-export Oo. tapos babalik. Babalik. Yung mga tinatawag nating return of the comeback industries, na kunwari lang yung pag-e-export para actually local yung kanilang sales. O kaya mga nag-export ng papel, kagaya nung sa Hungary, papel lang yun. Wala namang in-export yun. Correct. So, meanwhile, the good news is, pinirmahan ng Pangulo at binasa. Ang galing siguro yung nag-abiso dito. Kasi nakita lahat. Pati yung mga things like yung nag-identify ng mga industriya. So basically, ang diyan sa CREATE, binabaan yung corporate income tax Yes. so that competitive tayo dito sa ASEAN. 30%, from over 30% to 25%. 35%. 34 point something yan. So, from over 30% to 25%. Tapos yung small, micro, medium scale industries ay down to 20%. Yes. In fairness, Senado naglagay ng 20% na yan. Originally 25 lahat Pero para makatulong sa mga small, micro and medium scale, ginawan 20% yung tax rate dun sa Pagkatapos, yung mga iba, yung leakages, inayos. Oh. Aray ko. Anong sinabi diyan na Trixie? Ay nako, ang saya. Doon sa sa mga meron na, kasi dapat bibigyan sila ng additional na 10 years, diba? It's actually additional 14 to 17 years. Yun pala yung nasingit doon sa BICAM. Yan po yung pinag-usapan Trixie, yung tungkol doon sa gross income. Yan, ang lumalabas is 5% on gross income lang ang binabayaran nila. Wala nang iba. Tayong mga hampas lupa, ang taas ng tax rate natin. Dami nating mga binabayaran. Kung sila, kung sino yung mayaman, and yun ang kita nila. Yung nasi-save nila, kinikitaan nila yung incentive, yung gobyerno, diba? kinikitaan nila. Ito rin yung mga industriya na nananakot at sinasabing, ang dami-daming mawawalan ng trabaho pag tinanggal ninyo yung incentive. Yan yung paborito ni John Forbes. Yan. 700,000 jobs, mawawala yan. As if, that's almost the entire registered workforce. 1 million lang, 1 to 2 million lang, di ba? Ang registered workforce natin, tapos 700,000 yung kanila. So, tinanggal yon. Yes. Kasi doon sa original na coming from Congress, 10 plus 10. Oo. Okay. Yun. So, it's 14 to 17 years additional incentives plus another 10-year extension for the same activity on top of the original period of incentives enjoyment. Yun. Tinanggal. Fiscally irresponsible daw yun, sabi ng Pangulo in his message dun sa legislature. So, utterly unfair to the ordinary taxpayer and to unincentivized enterprises. Okay. Tapos tinanggal rin yung Section 294 and 295 and 296 ng tax code. Yung special corporate income tax, ito yan, yung 5%. For domestic market, ito yung for domestic market enterprises, oh my gosh, nakita nila. Ito yung hindi masyadong nadidiscuss. Merong special income tax, corporate income tax rate sa mga domestic market enterprises. Ito yung dapat fledgling industries. Tapos yun lang ang binabayaran nila instead of national taxes and local taxes. So exempt sila from all other taxes, kit lang ang binabayad nila, special corporate income tax rate. Tinanggal na po yun. Ayan, actually, baka dyan nakakalusot yung sinasabi palagi ni paring Conrad, yung nasa mga, nandoon ka na sa PESA, you're already, sa economic zone, you're already enjoying certain incentives. Pagdating mo pa sa sasabihin din, domestic manufacturer, etc. Yun, oo. So, didagdagan mo na ako. Pinapatong pa doon. Grabe, nako. Marami yan. Yan yung mga loophole Naku, maraming mga tax lawyers ang overnight mag-aaral ngayon. Titignan nila yung kung paano sila kikita pa dito.
ang tax lawyers kasi you're paid based on the amount that you save. So, hindi yan fixed rate. Tapos, of course, yung mga periods, halimbawa, to make decisions and all that, like, dun sa, natin ko lang. Ay, alam mo ba yan? Yung Section 293 pala ng tax code under Section 16 ng CREATE, sabi nito, ini-exclude yung land at working capital sa definition ng investment capital. Vinito din yan. Kasi, di ba, hindi ba investment? Oo, siyempre. Pag ang pinasok mo sa negosyo ay yung lupa. That is part of capital. Pero, excluded siya dun sa tax code ngayon, vinito na. Nandun yun sa Section 16 ng So, in other words, pwede. Tinanggal na yun. Pwede na siya. Na yan. Kasi di ba pag na-incorporate ka yun, ang asset mo ay lupa, pwede yun. Yes. Ano mo lang, di ba? Mag-a-assign kayo ng monetary value. So, weird. Bakit kaya hindi sinama yun? Baka it's para na-hamper yung domestic industries as compared to the foreign industries na hindi rin sila nakakaano ng lupa. So, puro kasi kayo lupa. Yung mga automatic approvals, tinanggal din po yun. Kasi, pag kinulong mo dun within a certain period, baka magmadali or magamit ito na parang good faith. Pirma ka na lang ng pirma nang inaalaw mo na certain exemptions dun sa or dun sa certain interpretations. So, pag kami nadali mo sila, baka haphazard yung magiging decision. So, tinanggal din yon. Marami maganda to. This saka ito, isang sinasabi dito, Trixie, yung rate of proprietary educational institutions and hospitals is reduced from 10% to 1%. Salamat. Kayong mga hospital. So, yung mga teaching hospitals. Educational institutions, teaching hospitals, at saka yung mga hospital mismo, wag na ninyong gawing model ninyo yung PhilHealth. 10% to 1% na nga kayo eh. Effective July 1, 2020 to June 30, 2023. Meron kayong 3 taon po. Okay. So dun sa mga nagsasabing hindi nagbabasa ang presidente, kamusta na kayo ngayon? Sana kainin niyo yung mga sinasabi ninyong yan. It matters in this case. At saka, back on track yung ating ang ating tax program. Ngayon, yung mga industries that need support, lalong-lalo na in cases of national emergency such as this pandemic, yun yung next na for legislation, yung guide. Ito yung sinasabi mong Trixie, yung incentive para sa medium and small enterprises. Reduce corporate 20%. Income tax, reduce from 30% to 20%. Di ba may fighting chance na? With net taxable income not exceeding 5 million and with total assets not exceeding 100 million. Maliliit na korporasyon ito. Maganda ito. At saka si Presidente, for purposes of nagbabasa ang Presidente. Para lang maintindihan natin. Ngayon, ang purpose po nito to i-rationalize the tax industry, the tax system, para mag-increase yung domestic investments natin. Hindi rin po kasi tayo pwedeng dependent on foreign direct investments kasi meron din yung epekto sa atin. Halimbawa, yung pagre-remit ng mga kinikita ng mga investors dito, results also in some kind of drain. So we need to balance. While we agree na kailangan natin ng FDIs, kailangan din natin ng domestic investments. And this one increases the possibility of domestic investments. At saka yan, para yung mga mayayaman sa atin, huwag nang mag-invest sa labas. Diba? Kasi, alam mo ba, Trixie, ang estimate ng nakatago. Hindi naman nakatago. Yung iba ini-invest naman. ng Filipinos overseas. So, lalo na yung mga malalaking mga conglomerates, etc. at lahat. Pwedeng bayaran yung ating foreign debt. Yun. Yung ibalik lang nila. X percentage lang. Dito sila Dito sila mag-invest. And given the better tax structure ngayon, and predictable, yun yung kailangan natin predictability ng ating sistema, both sa justice at saka lalong-lalo na dito doon sa sa rules and regulations governing
investments and other business enterprises. Hindi yung kagaya dati na mayroong mga opinion ng nakaupo BIR commissioner. The opinion totally disregards the tax code, for example. Tapos, di ba may mga nangyaring ganun? Di ba? Gumagawa siya ng sarili niya opinion. Yung, lalo na pagka BIR commissioner, yung kasabwat mo, tapos nagbabago yung opinion, depende kung sino yung kaharap niya. Tapos, ang lakas ng kanyang opinion, pwedeng pwedeng i-reinterpret yung tax code or pretend that it doesn't even exist. Parang nangyari yan doon sa sa importation. Di ba? Ng mga agricultural products. Reinterpret yung rules. So, ang next na kailangan nating ayusin pala yung agriculture natin. Yes. Kasi ito, pinapakita na we have to locally invest also. Oo. So, halimbawa, yan, agriculture, industriya yan, na kailangan tayo yung nag-i-invest dyan. Remember, meron tayong JPEPA? Yun encourages Japanese investors to plant here, to create agricultural estates here, pero ang priority niya is export to Japan. Ito Trixie, tinatanong mo kanina. Tinawag po siyang Marlboro Country dahil in addition to medyo talagang Wild West. Wild West. Ay dahil ang mga guides sa mga barko dyan ay palagi nanghihingi ng Marlboro cigarettes. Wala daw ibang brand. Marlboro lang talaga ang gusto nila. Ang tanong, red? Red ba yan? Uy, ang dami happy birthday sa'yo, Trixie, ha? Grabe. Salamat. Maraming salamat po. Si Madam, sa 2275. Happy birthday. Si Shasha po ito ng Pasay. May tanong po ako, 65 years old na ako, pwede pa ba ako makalabas? Labandera po ako, di ko po inabot yung balita nyo. Madam, hindi po pwede. Pero for this week lang, tignan natin sa after Easter Sunday, baka pwede na po kayong lumabas. Ito, yung sa Facebook naman, tinatanong kung pwedeng magbenta ang private companies ng COVID vaccine sa kanilang empleyado. Benta. Ilalabas ninyo. Bakit ibibenta pa sa empleyado? Di ba? Ba't hindi nyo pa ibigay? Pandemya kaya ngayon. It rebounds to your benefit. Yes, tulungan nyo na mga empleyado nyo. So, yung iba, they might do that. Yung or ikakaltas dun sa sweldo ng empleyado. Wala naman po akong nakita sa batas na bawal yun. Ang nasa vaccine procurement law lang ay kung sino yung priority. Ngayon, kung meron kayong seniors and all that, konting konsensya naman siguro sa kumuha nga kayo ng vaccine, pero kung hindi nyo gagamitin sa empleyado ninyo, meron din po kayong estafa. Sayang. Sayang. Estafa yata or at least violation ng 332. Titignan ko kung ano yung kinukuha niyo para sa priority hindi, ang purpose na ina-allow yung mga private companies is so that their employees will benefit from it. At saka para tuloy-tuloy po ang inyong patrabaho. Correct, tuloy. And, diba, huwag nyo naman pilayin yung sarili ninyong workforce. Anong mangyayari pag hindi makabayad yung empleyado? Or kakaltasan ninyo, ano yung mababawas sa kanila? Pagkain, transportation costs, di ba? Ano yung konting compulsion naman. Kaya kayo ina-allow mag-import. So that you can give to your employees can benefit from that. You can put it in as a benefit dun sa ninyo. Sa programa nyo. Sa mga kung meron kayong collective bargaining agreement, ilista nyo yan as a benefit na binibigay ninyo sa empleyado ninyo. Ito, Carambola, good morning. Happy birthday, Atty. Trixie. Sa Visayas at Mindanao po, ordinaryo na lang po ang paghahanda ng lechon sa mga special occasion. Kahit sa mga kamag-anak namin sa Cebu at kapatid ko sa Davao, kapag di kami nakapagluto, bumibili na lang kami ng 1 kilo lechon. Kung minsan may sinugbang, malasugi o tuna pa. Huwag na kayong mag-intriga. Sabi ni Egay Ardales ng Laguna. Totoo yun. Salamat ka pala kay PI sa ating YouTube at saka kay Ma'am Joan Santos Diretso sa ating mga super chat. Maraming salamat ha. Ito, kay Lola Sally
At saka kay June ng Malolos na nagbabati ng happy birthday kay Attorney Trixie. Sana dasal po namin na ituwin ang gabay ng poon sa inyong mga buhay. Ayan. Ayun, thank you. Stay safe and well. Ayan. Oo. Umabol din si Ma'am Joanne Santos sa Hong Kong. Oy, ulitin ko, maraming salamat dun sa padala ng Hong Kong group at saka kay Sir Bobby Fajardo. Maraming salamat sa padala ninyo. Ito naman, happy birthday po at Trixie. May you have more birthday and blessings to come. Magka-birthday po tayo ba? Hindi pa ako nagpapabati ng 60th birthday ko. Buti na lang. Sino yan? Hindi natin babatiin? Telepono lang eh. 998-7974. Okay. Ito naman si June ng Malolos. Attorney Trixie, happy birthday. Avid listener po ninyo ako sa Karambola. Ayan. Nahanap ko yung mga meron rin ako. Ito naman, good morning po Karambola. Happy birthday kay Attorney Trixie at pakibati po, belated happy birthday to Susan ng Malolos. Happy birthday po. Ito, sa March 31 naman, since wala kami, babatiin ko si Mark. Sa March 31, sino ba? Mark, naku, nawala yun. Mark, yung nagpadala siya. Mark Montemayor, maraming salamat din sa pagbati ninyo. Ito, nagbabati din si Ed Andaya, taga-subaybay niyo po ako noong nasa Saudi Arabia pa ako hanggang ngayon. So, nandito na siguro si Ed, Ed Andaya. Ay, buti nakauwi naman po kayo. Salamat kay Eugene Marfa, kay Mangin Hasay, sa ating super chat. Maraming salamat din po sa inyo. Habol talaga. Thank you very much. Dun sa ating Facebook, hindi pa kami nagka-create ng subscribers sa Facebook, but we will do that. Maraming salamat. Ito. Sana po makita din ng Pangulo, sabi ni Tatay Strauss Fernandez, ang mining law natin, why do we need to give mining companies extensive tax holidays while sila naman na nangangailangan sa minerals natin? Agree. And we only collect 2% excise tax from them. Just like sa VFA po, sabi ni Presidente, you want to use our resources, pay up. Actually, ang tindi ng bakbakan yan sa legislature. Actually, tumaas na yan, ha? At na-certify yan. Pero, actually, yung sa mining, naging 4% na, but there is still a need. Not just on the tax issue, but on the mining law itself. Kailangan pag-aralan na mabuti po yan. Okay. Pero ito ngayon, I just received a text from Boss Eli kung pwede daw pumasok ako ng bukas at sa Wednesday. Ito naman si Boss Eli. Andito kasi si Boss Wenel. Sige, we will try to be here during Holy Week. Ang plano ko sana mag-live pero sige, walang re-relievo. Na lang kami, mag-usap kami ni Boss John at kung ano yung arrangement dito. Pero mamaya po may tambayan po tayo. Dito si Attorney Nick Nangit. He'll be able to discuss in detail yung ating bagong create law. As vetoed din. By the way, may proactive ito to income generated from July 2020. Yes. So, applicable na siya dito for our tax period sa filing natin. Kasi April lang di ba? April 15. Pero kasi pag corporate, usually meron yung mga regular quarterly filings. Yes. So, VAT yata, monthly sila. So, applicable na po siya, retroactive, so baka meron na kayong tax credits by now. So maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Dito pa po kami for tambayan at 12 to 1 with Attorney Nick Nangit. We'll see you then. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.